Carlo Caparas. Brother Mike, maraming salamat. At muli umaharap ako sa inyo na may ngiti at pagbati ng magandang gabi. Hindi ko inaasahan na makakapag-usap tayo ngayong gabi. Ang pagkaalam ko, magtatrabaho ko ngayon, ngunit isang himala ang nangyari at kaharap ninyo uli ako ngayon. Sa aking mga between, aktor at aktres, si Richard Gomez, Richard Gutierrez, kayo naman, di na kayo mabiro. At si Jackie Aquino, Jackie Lou Blanco. At si R.C. Muñoz. At sa iba pang mga kabituin nila ngayong gabi, pasasalamat ang nagmumula sa akin. Gusto ko po lamang sa paghaharap na ito ay may paliwanag ko sa inyo, may lahad ko sa inyo ang mga pangyayari matapos nang huli akong humarap sa inyo. Noon po ay may lungkot, may hinanakit, may mga tanong na nararamdaman ako sa aking sarili. Ngunit ngayon po, pagkatapos namin magkausap ni Brother Mike, pagkatapos kong manggaling sa bahay ng tuwa at pag-asa, narito po ako ngayon, punong-puno ng tuwa at pag-asa. Alam niyo po ba, ginagawa ko ang miracles are forever. Walang hanggan din ang mga himalang nagaganap sa personal kong buhay, sa aking pagtatrabaho sa pelikula, at sa pagsasama namin ng aking pamilya. Alam niyo po bang nagsushooting ako sa init at lamig, sa init ng araw, sa lamig ng magdamag, na patuloy kong ginagampanan ang aking pagiging manunulat at direktor. Dinapuan po ako ng sakit, lagnat, ubo, sipon, hanggang mawala ang aking tinig. Importante po na sumigaw ako ng action, sumigaw ako ng cut, ngunit wala pong lumalabas na tinig sa aking bibig. Mula umaga hanggang hapon, walang makaintindi sa sinasabi ko. Dinadaan ko po sa text, dinadaan ko sa pagsulat para mabasa ang mga instruction ko bilang direktor sa pelikula. Ang hirap po mawala ng tinig. Siguro po nung oras na yon na ipapanalangin ko, marami na mga mawala sa akin, wag lang yung tinig. Nahiya po ako sa mga artista, nahiya po ako sa mga kausap ko. Ayaw po lumabas ng tinig. Nagkataon po ng gabing yun, may shooting pa ako dito sa Ambel. Importanteng eksena ang kailangan makunan ko na involve si Brother Mike at ang mga between kasama niya. Ibinulong ko kay Brother Mike, pasensya ka na. Inalisan ako ng tinig at hindi mo maririnig ang aking instructions, personal. Kailangang
ang mga co-directors ko ang magbigay sa iyo ng mga instruction na gusto ko. Tinignan ako ni Brother Mike, ang sabi, hindi nawawala ang tinig mo, naririnig kita. Kung naririnig niya ang bulong, kung naririnig niya ang tinig na ayaw lumabas sa aking bibig, siguro nakikita niya ang mata ko sa kabila ng dark glasses ko. Nababasa pa rin niya ang sinasabi ng aking mata na dumadaing ako sa hirap na nararamdaman ko. Dahil pinipilit ko magsalita, lalo akong nahihirapan, lalong nawawala ang boses ko. Pero naririnig ni Brother Mike. Uminom siya ng tubig, nang mabawasan, ibinigay sa akin, ang sabi niya, Carlo, inumin mo to. Makakatulong sa iyo. Tumuloy po siya sa pagkain at sa hapag. Paglapit ko, muli niya akong tinawag, Carlo, itong sabaw na iniinom ko, inumin mo rin, babalik na ang boses mo. Puro tango po lang ang nagagawa ko dahil ayaw nga lumabas ng boses ko. Sunod-sunod na tango agad ang ibinigay ko. Ininom ko lahat ang sabaw, ang natira na lang yung lalagyan. Tuloy po ako sa pagsushooting, tuloy ako sa bulungan, tuloy ako sa pag-i-instruction sa pamamagitan ng text. Hindi pa bumabalik ang boses ko. Ngunit nang matapos ang shooting, narito pa ako sa loob ng ambel. Pagpasok ko na sa sasakyan, kinausap ako ng magandang misis ko na lagi akong iniimbestigahan sa pagtatrabaho. Baka nagbubulak-bulak ko o baka kulang ang pagtatrabahong ginagawa ko para sa aming produksyon. Kinausap niya ako, nag-usap kami, sinabi ko marami kaming nakunan, at last nakunan ko rin na i-shoot ko si Brother Mike, mahaba ang paliwanag ko, hindi na sumagot ang asawa ko. Nakatingin sa akin, nakatingin din ako sa kanya. Sabi niya, bakit may boses ka na? Noong ko lang nararamdaman na lumalabas ang boses ko, nakakapagsalita ako sa loob ng sasakyan. Hindi ho ako nakaimik. Hindi ako nakakibo sa loob ako ng sasakyan. Ang nabulong ko na lang po, salamat, purihin ang Panginoon. Sa maikling oras, naranasan ko ang isang himala. Kasi po lahat ng makausap ko, hindi nangyari sa buhay nila na magkaroon sila ng karamdaman na pagkawala ng boses na sa loob ng ilang oras, bumalik ang boses. At itong naririnig ninyo ngayon, ito yung boses na lumalabas sa akin. Mahirap pong ipaliwanag, ngunit habang nagsushooting kami, nakakaranas ako ng maraming magandang pangyayari na maituturing kong parang mga milagro, parang mga mirakulo na hindi basta mangyayari sa isang taong nagtatrabaho, sa isang direktor at manunulat na katulad ko. Ang eksena ko po, sila Richard Gutierrez, yung mga gumaganap pang iba, ay kailangan magtago sa paligid. Maraming damuhan, maraming makikita mo na panganib na pupuntahan mo
dahil open field, walang kublihan. Sabi ko, sana kung may mga dadaang mga hayop dito, siguro pwedeng sumabay itong mga sundalo para makapagtago. Gawin nilang kublihan, yung mga hayop, may kabayo ba, may kalabaw ba? Alam niyo po bang, pagtingin ko doon sa ibaba, paakyat sa amin, isang kawan po ng mga baka, napakaraming baka po. Madalian tinawag ko sila Richard, ang sabi ko, dalihan natin, i-shooting natin, merong dumaan na mga baka dito, maraming baka. Gustong-gusto kong maisama sa eksena, pampalaki ng pelikula. Alam niyo po bang nag-take 3 na kami, hindi umaalis yung mga baka doon hanggang hindi natapos ang shooting namin. Naibulong ko nga po doon sa 2 baka na nauna, padala ba kayo ni Brother Mike? Hindi po sumagot walang boses. Nawalan ho sila ng boses. Isa pa po, tag-araw, biglang umuulan. Si Donna po, yung asawa ko, biniro ng mga artista. O Ma'am Donna, humingi ka na ng tulong sa El Shaddai. Umuulan pahintuin mo. Na parang may halong biro. Sabi ni Donna, alam nyo, huwag kayong magbiro. Kapag may rally sa Ambel, miski anong lakas ng ulan, humihinto. Minsan bagyo pa nga, yung huling bagyo, huminto. Sabi nung mga ibang artista, o di humingi ka na ng tulong, Ma'am Donna, pero alam mo na parang may pagkantsaw na salita. Alam niyo ba pagkatapos ng salita ng taong yun, sabi ni Donna, pagtingin nila sa humihinto yung ulan. Kaya sabi sa akin ni Donna nun, alam mo Carlo, akala mo ikaw lang ang pinaghihimalaan ni Brother Mike, pati ako. Napakarami pa pong pangyayari na mahirap na pong ipaliwanag kasi baka matalo yung pelikula nating Miracles Are Forever. Pero napakarami pong himala na naranasan namin. Napakarami pong bagay na bawat hilingin namin sa shooting na sana magkaroon ng ganito, sana may makita kaming ganon. Lugar, tao, hayop, malalaking ibon na puti. Sabi ko, pag sulpot nung isang nagtatago, sana kung may ibon dito, magugulat, lilipad. Alam niyo bang dumapo mula sa pagdapo ng mga ibon, sinusundan na ni Tisoy, itong cameraman namin, hanggang sa makalipad yung mga ibon. Napakaganda po sa shooting namin ang mga eksenang yun. Pagkatapos po isang bare na lugar, hindi mo aasahan. Bigla doon sa pinakatuktok ng burol, sumulpot yung kabayo, pati yung cameraman nagulat, hindi niya makunan Sabi ko, kuna mo. Sumulpot siya, pagkatapos bumaba, nawala na siya. So yung eksena ng sundalong nagtatago, pirmi siyang nagugulat dahil kung ano-anong hayop yung lumilitaw na nakikita niya. Napakapagpaganda po ng pelikula ang mga inaabot namin. At bukod doon, sabi po ni Donna Villa, Carlo, bakit parang magaan dumating ang pera sa atin ngayon? Sabi ko, huwag lamang purihin mo ang Panginoon, pasalamatan mo ba si Yahweh El Shaddai? Alam mo, gusto ko pong
patotohanan lahat ng sinabi ko. Kung po pwede po sana, pwede po kayang iharap ko ang aking asawa. Ang pinakamagandang nakita kong babae sa balat ng lupa. At alam ko na hindi kayo magpoprotesta. Si Miss Donna Villa. Ito po, yung pinakamagandang asawa sa balat ng lupa. Una si Sister Belen, pangalawa siya. Magandang gabi po. Pasensya na. Magandang gabi, Brother Mike. Sorry, hindi ako nakapaghanda. Hindi ko alam. Harap kami sa inyo. Ako lalo. Nako, lahat ng sinabi ni Carlo at mas marami pa, totoo po yun. Siguro, darating ang araw na ako naman ang magpapatotoo para marami po akong masasabi. Marami nang naikwento si Carlo sa inyo. Dadagdagan ko yon pag ako naman po yung nagpapatotoo. Basta ang gusto ko lang magpasalamat kay Brother Mike at naibalik niya kay Carlo ang sigla, ang tuwa at gana sa pagtatrabaho. Lubos ko pong pinagpapasalamat yan kay Brother Mike. At gusto ko rin magpasalamat sa ating mga artista. Siyempre, napakarami pong artista nitong Miracles Are Forever natin. 3 pong istorya to, headed by Mr. Richard Gutierrez. Na kahit na anong init at lamig, hindi po kayo makakarinig ng reklamo sa artistang ito. Bihira po tayong magkakaroon ng artistang katulad ni Richard Gutierrez. Napakabait po. Thank you, Richard. Andito rin si Miss Jackie Lou Blanco, si Arce Munoz, at anak ni Willie, of course, Villarama, apo ni Sister Baby, at marami pang iba. 100 po ang big stars natin na ihaharap namin sa inyo sa May 14 po. May 14. Andito po ang aking kababayan, si Miss Annabel Rama. So, magkita-kita po tayo uli siguro sa May 14 at andito po lahat ng artista natin. Mabuhay po ang El Shaddai and of course, kayo lahat at si Brother Mike. Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kay Yahweh El Shaddai. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you,